Isa ka ba sa mga madalas magbiyahe at nayayamot kapag galing sa ibang bansa dahil kailangan mo pang idaan sa ikalawang security screening ang mga bagay na dala mo kapag dumarating ka sa paliparan? Ang iyong mga alalahanin ay matutulukan na dahil sinuspindi na ng Bureau of Customs ang QR code scanning para sa mga pasaherong dumadaan sa green lane sa mga paliparan bilang hakbang para mapabilis ang proseso at maiwasan ang mahabang pila sa arrival area. Si Cherry Light magbabalita. Simula ngayong Agosto 14, 2025, hindi na kailangang i-scan ang QR code ng mga biyahero sa green lane o yung mga walang idedeklara na goods o currency. Pero mananatiling obligado ang QR scanning at karaniwang customs clearance para sa mga nasa red lane, kabilang ang mga may something to declare at iyong napili sa pamamagitan ng random, reasonable o intelligence-based assessment. Ayon sa BOC, ang hakbang na ito ay tugon sa mga reklamo ng publiko hinggil sa mabagal na daloy ng pasahero sa customs arrival area. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na mananatiling prioridad ng BOC ang seguridad ng bansa habang pinapadali ang proseso para sa mga biyahero. Layunin ng hakbang na ito na hindi na kailangang pahirapan ang mga dumarating na pasahero, kundi mas mabigyan ng kaginawaan ang mga biyahero sa sandaling sila ay dumarating sa paliparan. Di ba meron diyang something to declare, nothing to declare. Yung mga nothing to declare, dire-diretso na sila dapat. Yung merong mga dapat i-deklara na kailangan natin makuha na ng buwis, yun yung mag-QR code sila. 90+% ng mga bumabiyahe naman, walang dinideklara yon. Huwag din anyang kabahan ang ating mga kababayan at mga sangay ng gobyerno sa usapin ng seguridad. Dahil sa bagong hakbang na ito, tiniyak niya na hindi maapektuhan ang tinatawag na border control, lalo na sa pagsugpo ng mga iligal na droga at iba pang ipinagbabawal sa paliparan. Dahil yan ay kaya natin gawin sa pamamagitan ng profiling, intelligence work, plus meron tayong mga x-rays naman na nandun sa pagpasok, pagbaba ng aeroplano, yung mga kargamento na idadaan niya sa x-ray at magaganda ang ating x-ray machines. Dagdag pa, ni Nepomuceno, ang impormasyon na ibinibigay ng mga pasahero sa e-travel pass ay iyon din naman ang pumapasok sa dating pila para sa QR scanning sa green lane. Kaya wala rin anyang mawawala maliban sa ikalawang pila ng mga pasaherong wala namang dapat ideklara. Sa datos ng Manila International Airport Authority, mayroong 27 milyong pasahero kada taon ang dumarating sa NAIA. Pinag-aaralan na rin ng ahensya habang nakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration kung dapat na bang permanenteng alisin ang ikalawang pila para sa QR scanning sa mga dumarating na pasahero mula sa ibang bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.